And so ayan na nga mga kadribol, hindi pa rin sigurado kung makakalaro nga si Kai Sotto para sa paparating na salpukan ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand sa February 26 para sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers second window. Kahit pa nga nagbalik na si Kai Sotto sa kanyang kupunan sa Japan B-League, ang Koshigaya Alphas, galing sa kanyang natamong ACL injury sa first quarter ng laban nila kontra Seahorses Mikawa noong January 5 last year, ay malabo pa rin na makakalaro ang 7'3". Although hindi naman din direktang sinabi ng kampo ni Kai Sotto na hindi nga siya maglalaro para sa Gilas ngayong second window, ay nakakalungkot pa rin isipin para sa libo-libo o milyon-milyong fans ng Gilas Pilipinas na hindi nila makikita ang higante na makikipagbakbakan kontra Tall Blacks. Malaking kawalan para sa Gilas Pilipinas ang absence ni Kai Sotto sa loob ng basketball court. Siyempre, iba pa rin ang meron kang 7'3" na marunong maglaro. Although meron pa rin naman tayong tatlong big sa katauhan ni Jonmar Fajardo, QMB at AJ Edu na parehong may tangkad na 6'10", ay iba pa rin talaga ang meron tayong Kai Sotto. Ayon pa sa agent ni Kai Sotto na si Chow Espaldon, hindi pa talaga 100% healed ang kanyang bata. Mas makabubuti raw kay Kai ang mag-focus muna sa kanyang recovery. Uuwi si Kai sa Pilipinas ngayong February 16 kung kailan mag-uumpisa naman ang training ng Gilas sa Inspire Sports Academy. Ayon pa sa balita, ang pag-uwi ni Kai ay tatagal lamang ng 3 o 4 na araw. Ito ay para sa kanyang brief personal break at pagkatapos niyan ay babalik na siya sa kanyang kupunan sa Japan B-League. Inaasahan na magiging available na si Kai pagdating ng third window kung saan makakaharap uli nila ang Tall Blacks at ang pinakamalakas na kupunan sa bracket nila ang Boomers. Para naman sa kaalaman ng mga bago nating viewers na hindi pa alam kung kani-kaninong team nakabracket ang Gilas Pilipinas ay eto. Nasa Group A ang Gilas at kabracket nila ang New Zealand, Australia at Guam, kung saan nasa top seed ang Gilas na may 2-0 win-loss record. Pareho din naman ang New Zealand at Guam na may 0-2 win-loss record. So importante para sa kupunan ng New Zealand at Tall Blacks na masungkit nila ang una nilang panalo kontra Gilas Pilipinas ngayong February 26 na magaganap sa SM Mall of Asia Arena para maiwasan nila ang umabante sa next window na walang panalo. Ang tanong, hahayaan lang ba ng Gilas Pilipinas na matalo sila sa New Zealand? Yan ang aabangan natin ngayong paparating na February 26 nitong taong kasalukuyan sa ganap na alas 7:30 ng gabi.